pagpapakita ng kakaibang kakayahan sa trabaho. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang Biblia ay naglalarawan ng 5 katangian ng mga taong magaling sa kanilang ginagawa. Ang una, they work with enthusiasm. Nagtatrabaho sila ng may sigla. Kahit maliit o malaking trabaho, ibinibigay nila ang kanilang pinakamahusay. Ang mga great performers ay nagbibigay ng kanilang buong lakas kahit gaano pa kakonti ang nanunood. Ang sabi po sa Colossians 3 verse 23, "Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people." Colossians 3:23 ng Good News Translation. Ang pangalawa, they sharpen their skills. Hinahasa nila ang kanilang mga kakayahan. Hindi sila tumitigil sa pag-develop, pag-aaral at pagpapabuti. Ang sabi po sa Ecclesiastes, "If your axe is dull and you don't sharpen it, you have to work harder to use it. It is smart to plan ahead." Ecclesiastes 10 verse 10 ng Good News Translation. Higit pa sa kagustuhan o desire ang kailangan para mag-excel. Kailangan ng kakayahan. Tandaan, hindi mo sinasayang ang oras mo kapag pinapatalas mo ang iyong palakol. At ang pangatlo, they keep their word. Tinutupad nila ang kanilang mga salita. Sila ay maaasahan. Maari silang asahan na gawin ang sinasabi nilang gagawin nila. Sila ay magaling dahil ang mga taong may integridad ay bihira na sa ating lipunan. Everyone talks about how loyal and faithful he is. But just try to find someone who really is. Proverbs 20 verse 6 ng Good News Translation. Pangapat, they maintain a positive attitude. Pinapanatili nila yung positibong pananaw. Kahit sa pinakamalalang sitwasyon, hindi sila nagiging negatibo. Ang sabi po sa Philippians 2 verse 14 hanggang 16, "Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe as you hold out the word of life." Philippians 2 verse 14 hanggang 16 ng New International Version. At tandaan ninyo, if your boss is angry at you, don't quit. A quiet spirit can overcome even great mistakes. Ecclesiastes 10 verse 4 ng New Living Translation. At ang panglima, people who excel do more than is expected. Ang mga taong magaling ay ginagawa ang higit pa sa inaasahan sa kanila. Ito ang lihim na natutuklasan ng bawat matagumpay na tao. Hindi ka mag-excel sa paggawa lang ng kinakailangan. Sinabi ni Jesus, "If someone takes unfair advantage of you, use the occasion to practice the servant life. No more tit-for-tat stuff. Live generously." Yan po ay mula sa The Message Paraphrase ng Matthew 5, verses 40 hanggang 42. Si Oscar Hammerstein, isang Broadway lyricist, ay minsan nagkwento tungkol sa kanyang nakita mula sa isang helicopter, ang ibabaw ng Statue of Liberty.
Napahanga siya dahil sa napaka-detalyadong eskultura ng artist sa bahagi na inaakala nilang walang makakakita. Sa katunayan, natapos ang Statue of Liberty na hindi inaasahan na balang araw ay makakalipad ang tao sa ibabaw ng estatwa. Kapag natutoksa kang mag-shortcut at iniisip na wala namang makakaalam, tandaan na nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Bigay mo sa Kanya ang iyong pinakamahusay ngayong linggong ito. Think about this, my friend. In what ways do you excel at what you do? Why do you think God gave you those abilities? Sa anong mga paraan ka magaling o nag-excel sa iyong mga ginagawa? Bakit sa tingin mo ibinigay sa iyo ng Diyos ang mga kakayahan na iyon? Think about that, my friend. Ang pangalawa, why does God want you to excel at work? Bakit gusto ng Diyos na mag-excel ka o maging mahusay ka pagdating sa iyong trabaho? At ang panghuli, think about this, my friend. What is one thing you can do at work this week to go above and beyond your required duties? Ano ang isang bagay na pwede mong gawin sa trabaho ngayong linggo na ito na higit pa sa iyong mga kinakailangang tungkulin? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.